Sasabihin sa atin ni Satan, huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka nang manalangin, para lang yan sa mga pastor. In fact, may mga religious organization na hindi talaga nila inaalaw yung member nilang humawak ng Bible. Because yung Bible daw na yan, ang pagbabasa niyan ay para lang sa mga spiritual, para lang sa mga taong may kaalaman, para lang sa mga spiritual folks, sa mga taong may microphone sa kanilang dibdib. Taktika ng kaawayan. Taktika ni Satan yan kasi kapag nagbasa ka ng Bible, kapag nilubog mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon, makakatanggap ka ng guidance, makakatanggap ka ng direksyon, makakatanggap ka ng clarity, makakatanggap ka ng encouragement, makakatanggap ka ng insights. Kaya sabi ni Satan, huwag mong basahin yan. Kasi alam ni Satan, gaganda buhay mo kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon. Kaya gagawin ni Satan ang lahat para huwag mong basahin. Gagawin ni Satan ang lahat para huwag kang pumunta ng church, manood ng online, makinig ng podcast, makinig ng preaching, para ilayo ka sa katotohanan. Kasi alam ni Satan, kapag binasa mo ang kanyang salita, your life will never be the same again. Even Jesus emphasized it nung siya'y tinutokso ni Satan. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the Word of God. Ang salita ng Panginoon po, mga kapatid, ay napakahalaga, and I say this with respectfully. Huwag kayong magbabasa lang ng Bible every Sunday. I encourage you, buy your own Bible. Buy your own. Or to the very least, mag-download po kayo sa inyong laptop or sa inyong cellphone. Because I want to encourage you, because I've been hearing this all the time. Pastor, maraming salamat sa preaching ko. Lumago ako sa pananampalataya ko. Hanapin mo siya talaga. Hindi lang yung nagbasa ka, kundi hanapin mo, kasi ang sabi ng scripture sa Matthew 7, seek and you will find. Hanapin mo yung katotohanan. Huwag ka lang magdepende sa preaching ni Pastor Stephen o sa preaching ng ibang tao. Ikaw mismo hanapin mo. Saliksikin mo. At hindi porkit nagbitaw tayo ng verse, hindi mo na i-check. Hanapin mo pa rin. I-double check mo. Tama nga kaya yung preaching? Nasa context nga kaya ito? Kasi ang sabi, seek and you will find. Eh napakarami pong tao ngayon. Marami tayong tanong patungkol sa ating Panginoon. Marami tayong mga tanong na hindi natin masagot-sagot. Kasi puro nagbabasa tayo, pero we don't seek. Ang pangako ng Panginoon, the one who seeks will find. Lahat ng taong naghahanap ay makakatagpo.